Magandang araw po sa inyong lahat, mga ka-confess. Isang espesyal na kwento na naman ang ating pagsasaluhan ngayon na punong-puno ng tensyon, damdamin at mga desisyong babago sa tadhana ng isang pamilya. Ang pag-ibig nga naman ay sadyang mapaglaro. Minsan ay dumarating ito sa mga pagkakataong hindi natin inaasahan at sa mga taong hindi natin dapat tinitingnan ng higit pa sa nakasanayan. Sa ating paglalakbay sa mga tagong sulok ng puso, sabay-sabay nating tuklasin kung hanggang saan ang kayang itaya ng isang tao para sa nararamdamang hindi mapigilan kahit pa ang kapalit nito ay ang katahimikan ng kanilang tahanan. Paalala lang po, ang lahat ng kwentong maririnig ninyo ay pawang katang-isip lamang at ginawa para magbigay aliw at aral. Anumang pagkakatulad sa tunay na tao o pangyayari ay hindi sinasadya. Simulan na natin ang kwento. Dear Ate J, itago mo na lamang ako sa pangalang Sander. Sa gitna ng matahimik at mahalumigmig na kapaligiran ng Baguio City, nagsimula ang lahat nang ipakilala ni Papa ang kanyang bagong asawa na si Sienna. Noong una, tinitingnan ko lang siya bilang isang estrangherong papalit sa pwesto ng aking namayapang ina. Kaya naman buong paggalang at distansya ang ibinigay ko sa kanya. Hindi ko akalain na ang kanyang pagdating ay magdadala ng kakaibang enerhiya sa aming malaking bahay na dati ay balot ng lungkot. Si Sienna ay bata pa, maganda at may mga matang tila. Laging may malalim na kwentong gustong ipahiwatig sa bawat sandaling magkakatitigan kaming dalawa. Napansin ko na sa bawat agahan ay palaging masigasig si Sienna sa pag-aasikaso sa akin. Kahit na kaya ko naman ang aking sarili sa edad na 22. Naroon din si Wilson, ang matapat naming hardinero na madalas magbiro tungkol sa pagiging maaliwalas ng paligid simula nang dumating ang aking madrasta sa aming buhay. Ngunit sa likod ng mga nangiti at tawanan sa hapagkainan kasama si Papa, may mga pagkakataong nahuhuli ko si Sienna na nakatingin sa akin ng matagal. Isang tingin na hindi ko maipaliwanag, tila may halo itong paghanga at pangungulila na unti-unting gumugulo sa aking isipan. Isang hapon, habang nagbabasa ako sa beranda, lumapit siya sa akin dala ang isang basong mainit na tsokolate at naupo sa aking tabi nang walang pasabi. Ramdam ko ang bango ng kanyang pabango na humahalo sa malamig na simoy ng hangin ng Baguio, dahilan upang bahagya akong mailang sa aming posisyon. Tinanong niya ako tungkol sa aking pag-aaral at sa mga pangarap ko sa buhay, at sa puntong yun ko napagtanto kung gaano siya kadaling kausap. Doon nagsimulang mabura ang pader na itinayo ko sa pagitan naming dalawa, at ang simpleng respeto ay napalitan ng interes. Habang tumatagal, naging madalas ang aming pag-uusap sa tuwing wala si Papa dahil sa kanyang mga business trip sa Manila kasama ang kanyang sekretaryang si Ursula. Sa mga gabing kaming dalawa lang ang naiiwan sa bahay, tila nagiging mas maluwag ang hangganan ng aming ugnayan bilang magmadrasta at mag-anak. Nakikita ko siyang naglalakad sa pasilyo na suot ang kanyang manipis na pantulog at hindi ko mapigilang mapansin ang bawat kurba ng kanyang katawan na sadyang napakaganda. Sa mga sandaling iyon, alam kong may mali na sa aking nararamdaman, ngunit hindi ko ito mapigilan. Isang gabi, naabutan ko siyang umiiyak sa sala habang may hawak na baso ng alak dahil tila nag-away sila ni Papa sa telepono tungkol sa trabaho. Nilapitan ko siya para sana aliwin, ngunit laking gulat ko nang bigla niyang hawakan ang aking kamay at hilahin ako paupo sa kanyang tabi. Sinabi niya sa akin na pakiramdam niya ay isa lamang siyang palamuti sa bahay na ito at ako lang ang tanging nakakaunawa sa kanya. Ang init ng kanyang balat na dumidikit sa akin ay tila kuryenteng gumagapang sa aking buong pagkatao. Tinangka kong tumayo at umiwas dahil alam kong mapanganib ang direksyong tinatahak ng aming usapan, lalo na't asawa siya ng aking ama at dapat akong lumayo. Ngunit bago pa ako makahakbang, muli siyang nagsalita at sinabing huwag ko siyang iwan sa gabing iyon
dahil natatakot siyang mag-isa sa dilim, tumingin siya ng diretso sa aking mga mata. At doon ko nakita ang pagnanasa na matagal na pala niyang itinatago sa likod ng kanyang mga ngiti. Nanigas ako sa aking kinatatayuan. Tila ba ang aking mga paa ay nakabaon na sa sahig. Sa kabila ng takot, nanatili ako sa tabi niya at pinakinggan ang lahat ng kanyang mga hinaing tungkol sa malamig na pakikitungo ni Papa sa kanya nitong mga nakaraang buwan. Habang nagsasalita siya, unti-unti niyang isinasandal ang kanyang ulo sa aking balikat at ang aking kamay ay tila may sariling buhay na humahaplos sa kanyang buhok. Alam kong sa bawat segundong lumilipas, mas lalo kaming nagiging komportable sa isa't isa sa paraang hindi naman dapat mangyari. Ang aming mga hininga ay nagsisimulang magsabay sa ilalim ng madilim at tahimik na gabi. Dito ko unang naramdaman ang matinding labanan sa loob ng aking dibdib. Ang laban sa pagitan ng moralidad at ang nararamdamang matagal ko na ring ikinukubli sa aking puso. Si Sienna ay hindi na lamang isang madrasta sa aking paningin, kundi isang babaeng nagnanais na mahalin at pahalagahan ng higit pa sa kayang ibigay ng iba. Sa gitna ng katahimikan ng Baguio, narinig ko ang mabilis na tibok ng aking puso na tila sumisigaw ng babala. Ngunit sa pagkakataong yon, tila mas malakas ang hatak ng tukso kaysa sa boses ng aking konsensya. Lumipas ang mga araw at ang bawat pagkikita namin ni Sienna ay tila balot na ng tensyong hindi na namin maikakaila sa isa't isa. Lalo na sa tuwing mag-isa kami. Nagkaroon ng pagkakataon na inaya niya akong mamasyal sa La Trinidad para bumili ng mga sariwang strawberry at doon kami lalong naging malapit sa gitna ng maraming tao. Sa bawat pagdampi ng aming mga balat, tila may kung anong apoy na sumisiklab, dahilan upang mas lalong maging mahirap ang pag-iwas na aking sinubukan noong una. Ang bawat tawa at tingin niya ay tila paanyaya na pumasok sa isang mundong ipinagbabawal. Isang gabi, habang malakas ang buhos ng ulan, nawalan ng kuryente sa aming bahay at tanging mga kandila lamang ang nagbibigay ng liwanag sa loob ng aming mga silid. Nakita ko si Sienna na lumabas ng kanyang kwarto, tila balisa at hinahanap ang presensya ko dahil natatakot siya sa mga malalakas na kulog at kidlat sa labas. Pumasok siya sa aking silid at doon kami naupo sa dulo ng aking kama habang ang liwanag ng kidlat ay panandali ang nagbibigay ng anino sa kanyang magandang mukha. Ramdam ko ang kanyang panginginig na tila humihingi ng yakap. Hindi ko na napigilan ang aking sarili at dahan-dahan kong ipinatong ang aking braso sa kanyang balikat upang bigyan siya ng init at seguridad sa gitna ng bagyo. Lumingon siya sa akin at sa pagkakataong iyon, wala nang salitang lumabas sa aming mga labi dahil ang aming mga mata na ang nag-uusap ng malalim. Hinawakan niya ang aking pisngi at dahan-dahang inilapit ang kanyang mukha sa akin hanggang sa maramdaman ko ang init ng kanyang hininga. Sa isang iglap, naglapat ang aming mga labi sa isang halik na puno ng pagnanasa at pagkasabik. Ang gabing iyon ang naging hudyat ng aming paglampas sa limitasyong dapat ay naghihiwalay sa aming dalawa bilang pamilya at wala nang naging normal mula noon sa amin. Bawat haplos at bawat bulong ay tila musika sa aming mga pandinig habang nakakalimutan namin ang mundong naghihintay sa labas ng aking silid at ang aming pananagutan. Alam naming mali ang aming ginagawa. Ngunit sa mga sandaling iyon, ang tanging mahalaga ay ang init na aming nararamdaman at ang pagtakas mula sa realidad. Ang aming lihim ay nabaon sa ilalim ng mga kumot at unan. Kinaumagahan, tila may mabigat na atmosfera sa loob ng bahay habang nag-aalmusal kami kasama ang kapatid ni Sienna na si Vina na biglang dumating mula sa probinsya. Hindi ako makatingin ng diretso kay Sienna dahil sa halo-halong emosyon ng kaba, pagsisisi at kakaibang ligaya na hindi ko dapat nararamdaman sa aking kalagayan.
Si Vina naman ay tila may napapansin sa aming mga kilos, ngunit pinili niyang manahimik at magpatuloy sa kanyang pagkain habang nagkukuwento tungkol sa kanilang pamilya. Ramdam ko ang pawis sa aking mga palad habang pilit na nagpapanggap. Naging mas mapanganib ang aming sitwasyon dahil sa presensya ni Vina. Ngunit tila mas lalong naging mapangahas si Sienna sa paghahanap ng mga pagkakataong makasama ako ng palihim. Minsan ay inaabutan niya ako sa banyo o kaya naman ay sinusundan sa aking silid sa tuwing natutulog na ang lahat sa bahay upang ipagpatuloy ang aming nasimulan. Ang aming relasyon ay naging isang laro ng taguan kung saan ang bawat matagumpay na sandali ay nagbibigay ng adrenaline rush na tila ba kami ay mga kriminal. Ngunit sa likod ng sarap, nandoon ang takot. Isang hapon, habang nasa garahe ako at naglilinis ng sasakyan, lumapit sa akin ang aming driver na si Yasser at nagtanong kung bakit tila lagi kaming magkasama ni Sienna. Nagulat ako sa kanyang tanong at agad akong nagdahilan na tinutulungan ko lang ang aking madrasta sa mga gawaing bahay dahil wala si Papa sa aming tabi. Nakita ko ang pagdududa sa kanyang mga mata at doon ko napagtanto na hindi na lang pala kami ang nakakaalam ng aming ginagawa. Ang aming lihim ay unti-unti nang nagkakaroon ng mga lamat sa paligid. Sa kabila ng mga babalang ito, hindi ko pa rin magawang iwanan o iwasan si Sienna dahil tila naging adik na ako sa kanyang mga haplos at atensyon. Tuwing gabi ay hinihintay ko ang tunog ng kanyang mga yabag patungo sa aking silid habang ang aking puso ay tumitibok ng mabilis sa kaba. Alam kong darating ang araw na kailangan naming harapin ang bunga ng aming mga aksyon. Ngunit sa ngayon, mas pinili naming manatili sa dilim. Ang pag-ibig na ito ay tila isang bagyong hindi namin mapigilan. Dumating ang araw na kinatatakutan ko nang biglang umuwi si Papa mula sa kanyang business trip nang hindi man lang nagpapasabi sa amin o tumatawag muna. Naabutan niya kaming dalawa ni Sienna sa hardin, malapit sa mga tanim na rosas ni Zoren, ang aming kapitbahay na mahilig manilip sa aming bakod tuwing umaga. Bagamat wala kaming ginagawang masama sa sandaling iyon, ang paraan ng aming pagkakatabi at ang tensyon sa hangin ay sapat na upang magduda ang sino mang makakakita sa aming dalawa. Nakita ko ang biglang pagdidilim ng mukha ni Papa habang nakatingin sa amin. Hindi nagtagal ay nagkaroon ng matinding komprontasyon sa loob ng sala kung saan hinarap kami ni Papa kasama ang kanyang matalik na kaibigang si Walter na saksi rin sa aming kilos. Umamin si Sienna sa lahat ng aming ginawa dahil hindi na niya kayang itago ang bigat ng kanyang konsensya at ang pagmamahal na naramdaman niya para sa akin. Ang bawat salita niya ay tila balaraw na sumasaksak sa puso ni Papa, habang ako naman ay nakayuko lamang at hindi makapagsalita sa tindi ng kahihiyang aking nararamdaman. Ang aming pamilya ay tuluyan ng gumuho. Pinalayas kami ni Papa sa bahay at sinabing hinding-hindi na niya kami gustong makita pa dahil sa kataksilang aming ginawa sa likod ng kanyang tiwala at pagmamahal. Kasama ni Sienna, lumuwas kami ng Manila upang magsimula ng bagong buhay. Ngunit ang bawat hakbang namin ay balot ng pagsisisi at hirap dahil sa aming pinagmulan. Doon namin naranasan ang tunay na pagsubok ng buhay, malayo sa karangyaan at proteksyong ibinibigay ng aming dating tahanan sa Baguio City. Ang aming pagsasama ay naging simbolo ng isang pag-ibig na itinayo sa maling pundasyon. Habang naninirahan kami sa isang maliit na apartment sa Quezon City, unting nawala ang kislap ng aming relasyon dahil sa bigat ng aming mga nakaraang desisyon at pagkakamali. Madalas kaming mag-away tungkol sa mga maliliit na bagay at sa bawat sigawan ay naroon ang anino ng aking ama na tila nagpapaalala sa aming kasalanan. Napagtanto ko na ang pagnanasa ay pansamantala lamang, ngunit ang dangal at tiwala ay mahirap nang ibalik kapag ito ay tuluyan ng nasira at nawala. Ang aming lihim ay naging isang malaking pasanin
Sa aming mga balikat, nagpasya kaming maghiwalay ng landas matapos ang 1 taon ng pagsasama dahil alam naming hindi kami magiging tunay na masaya hanggat bit-bit namin ang aming nakaraan. Nagtrabaho ako bilang isang kargador sa pier habang si Sienna naman ay nagtayo ng maliit na sari-sari store sa tulong ng kanyang malayong kamag-anak na si Teresa. Sa bawat gabing mag-isa ako sa aking silid, naaalala ko ang mga sandali sa Baguio at ang mga pagkakataong sana ay pinili ko ang tama kaysa sa masarap. Ang aral ay naging mapait na gamot para sa akin. Sinubukan kong makipag-ugnayan muli kay Papa sa pamamagitan ng sulat, ngunit ang bawat liham ko ay bumabalik na hindi man lang nabubuksan o nababasa ng kahit na sino. Nalaman ko mula kay Xavier, isang dating kaibigan, na nagkasakit si Papa dahil sa tindi ng sama ng loob at hindi na raw ito tumatanggap ng mga bisita. Ang tindi ng pagsisisi ko ay hindi mapatid dahil alam kong ako ang dahilan ng kanyang paghihirap at ng pagkasira ng aming masayang tahanan noon. Ang bawat alaala ay naging parusa sa aking isipan. Sa huli, natutunan ko na ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa nararamdaman mo sa isang sandali, kundi tungkol din sa paggalang sa mga taong nagmamahal sa iyo. Ang aming kwento ni Sienna ay nananatiling isang lihim na pilit kong ibinabaon sa limot. Ngunit ang mga galos nito sa aking puso ay hindi kailanman maghihilom. Ngayon ay mas pinipili ko ng mamuhay ng marangal at iwasan ng mga tuksong maaaring sumira muli sa aking kinabukasan. Ang buhay ay sadyang mapaglaro, ngunit tayo ang may hawak ng ating sariling kapalaran. At yan ang kwento ni Sander. Isang lihim na minsan ay mahirap itago, pero sa huli ay nagbigay ng aral at katotohanan sa kanyang puso. Mga ka-confess, dito na nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig at pagsama sa amin mula simula hanggang dulo. Sana ay may napulot kayong aral, inspirasyon, o kahit konting saya sa ating ibinahaging kwento ngayon. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at higit sa lahat ay mag-subscribe dito sa aming YouTube channel na Tagalog Wild Confession para sa mas marami pang kwentong kapanapanabik, nakakakilig at minsan ay nakakagulat. At huwag din kalimutang i-follow ang aming Facebook page na Tagalog Wild Confession para lagi kayong updated sa mga bagong uploads at kwentuhan. Hanggang sa susunod nating kwentong Tagalog Wild Confession. Ingat kayo palagi, mga ka-confess.